Mega love shoutout guys. Meron na naman tayong pahula for Gcash 1,500 about sa Contento. One word Tagalog about sa Contento. Ayan, ang ating pag-usapan na tungkol sa magjowa. Sa magjowa na ayaw makontento ang kanyang girlfriend. Yan guys, ang kanyang girlfriend. Ganito po yung kwento. Habang kinukwento ko ay samahan niyo akong naglalakad. Naglalakad ako dahil ako po ay naghakot ng gamit. Dahil ako po ay napalayas. Joke lang. Dilipat ng bagong boarding house. Dilipat ako ng bagong boarding house. Ayan, ituloy natin yung kwento tungkol sa magjowa. Sa magjowa na yung babae ayaw makontento. Ito yung kwento guys. Yung babae magsi second year anniversary na daw sila. Second year anniversary, sabi niya sa kanyang boyfriend. Gusto ng babae na mag-celebrate sila doon sa Boracay. Yan. Sabi ng lalaki ay mahal doon magastos, sabi ng lalaki ng kanyang boyfriend. Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Sabi ng kanyang girlfriend na parang nagtatampo. Gawa ka ng paraan kung mahal mo ako, sabi ng kanyang girlfriend. O sige, ako nang bahala, sabi ng kanyang boyfriend. Kaya naman, yun ang masaklap. Dahil yung kanyang boyfriend ay isang construction worker lamang na hindi ganun kalaki ang kanyang sinasahod. At ang kanyang girlfriend ay demanding guys. Siya ay nagdi-demand na mag-celebrate daw sila ng second year anniversary nila doon sa Boracay. Ngayon, nag-iipon yung boyfriend niya. Kaso hindi pa rin sapat. Kailangan nila ng 50,000 pesos papunta sa Boracay. Ang naipon lang ng kanyang boyfriend ay tumataginting na 10,000 pesos. At malapit na ang kanilang anniversary, second year anniversary. Kaya may naisip ang kanyang boyfriend. Naisip ng kanyang boyfriend na ano kaya ang gagawin ng kanyang boyfriend para sumaya lang ang kanyang girlfriend na demanding. Dahil sabi nga ng kanyang boyfriend magastos, bakit hindi na lang tayo pumunta sa mall, kumain sa Jollibee, mainit. Magtanong muna ako, magpahinga, kumain sa Jollibee, di ba? At manood ng sini. Ang problema, gusto ng kanyang girlfriend doon sa Boracay kasi nga summer na kasi, kaya yun ang gusto niya. Kaya nangyari, dahil 10,000 lang yung kanyang naipon, 10,000 lang. Ilagay ko nga yung tiniras ko para hindi ko na hinahawakan tong cellphone kasi natutumba. Yan di ba? Ang nangyari, dahil 10,000 lang yung kanyang naipon, ay mayroon siyang linapitan na mga kaibigan na kung pwede hihiram na lang siya ng pera. Ay ang kanyang kaibigan naman ay wala din ganun kahalaga na 50,000. Kaya ang ginawa ng kanyang boyfriend, ang ginawa niya ay kinausap niya ang kanyang
kanyang boss. Sabi niya, boss, pautangin mo nga ako. Kailangan ko ng 50,000 for emergency lang, sabi niya sa kanyang boss. At pumayag naman yung kanyang boss kasi sinabi nga niya for emergency. Naawa yung kanyang boss. Ayun, nakuha niya yung 50,000. Kaya masayang masaya na siya. At yung kanyang girlfriend ay tuwang-tuwa nung ipinaalam niya na meron na silang gagamitin na 50,000 pesos para sa kanilang bakasyon sa Boracay for the 2nd anniversary. At natupad nga ang kahilingan ng kanyang girlfriend na mag-Boracay sila. Nag-enjoy sila at nagtampisaw, nag-inom-inom at naglangoy-langoy. After that ay natapos ang kanilang 2nd anniversary. Bumalik na sila sa kanilang mga tahanan. Ayan, baka ibang iniisip nyo. Ngayon, it's time to pay back, sabi ng kanyang boss. Ay yung 50,000 ay pagtrabahuan mo. Ang problema, itong kinontrata kong bahay ay ayaw nang ituloy, sabi ng kanyang boss. Nabangkrap, kaya kailangan ko na yung 50,000 na hiniram mo sa akin, sabi ng kanyang boss. Kung hindi ay ipapakulong kita, sabi ng kanyang boss. Doon na tumulo yung kanyang luha. Sa takot niyang ayaw makulong ay meron siyang ginawa. Ibininta niya yung kanyang kidney. Ayan, bininta niya yung kanyang kidney. Yun yung masaklap, bininta niya yung kanyang kidney. Tapos siya po ay nalagay sa alanganin dahil nag 50-50 siya. Yung time na yun ay tumatawag na yung kanyang girlfriend, kinukumusta niya, ayaw sumagot. Kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang boyfriend. Asan na si Raul? Raul ang kanyang boyfriend, Raul ang pangalan niya. Asan na si Raul? Hindi ko siya makontak. Sabi ng kanyang nanay, nandun sa ospital. Dalian mo, pumunta ka sa ospital dahil baka hindi mo na siya maabutan. Bakit po, anong nangyari sa kanya? Sabi niya sa kanyang nanay. Meron siyang utang sa boss na 50,000 nung nakaraan. Ngayon sinisingilisan ng kanyang boss at wala siyang maibayad, kaya yun ang kanyang last na yun yung kanyang solusyon na ginawa. Ibininta niya ang kanyang kidney na wala akong kaalam-alam, na ikwento na lang ng aking anak. Nakautang daw siya ng 50,000. Doon para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Mainit pala, mainit na tubig, tama ba? Mainit o malamig na tubig. Dahil para siyang nakonsensya. Yung 50,000 na pesos na yun ay ginamit nila para sa pamburakay. Ngayon, nasa alanganin ang kanyang boyfriend. Nasa bingit na ng kamatayan. At pumunta sa ospital pero hindi na niya naabutan ang kanyang boyfriend. Namatay ang kanyang boyfriend, guys. Namatay. Doon na siya parang araw-araw siyang binabagabag ng kanyang konsensya. Kung hindi sana niya pinagpilitan na mag-celebrate sila ng 2nd anniversary doon sa Boracay, hindi sana nagkaroon ng utang na 50,000 ng kanyang boyfriend. At ang matindi doon ay yung kanyang kidney mismo ang kanyang pinambayad. Ibininta niya. Kaya sising-sisi na siya, guys. Nagsisisi na siya. Bakit niya nagawa yun? Hindi niya naisip. Oo nga naman, ang kanyang boyfriend ay isang construction worker. At magkano lang ang kanyang kinikita.
Pero even doon na ganun ang kanyang boyfriend, mahal na mahal niya ito. Dahil ito ay mabait. Lahat ng kanyang hiniling ay binigay niya. Kaya naman nagsisisi siya. Ito na yung tinatawag na nasa huli ang pagsisisi. Dapat makontento tayo. Okay, ibigay ko na yung sagot. Ang tamang sagot ay, sana meron kayong natutunan. Ang tamang sagot ay about sa kontento. Kontento. One word Tagalog about sa kontento ay stop na muna. Ang tamang sagot ay ano kaya? Ang tamang sagot with letter M. M-A-K-A. Ayan, sige. M-A-K-A. Tapos meron siyang ano pang letra? M-A-K-A at saka N-A. Ayan. So, makana. Ayan, meron siyang clue na makana. Makana, M-A-K-A-N-A. Ang sagot ay 5, 4, 3, 2, 1. Makana na clue ay makana. Ang tamang sagot ay kapahamakan. Ayan, kapahamakan. Ayan. Kung saan nakontento yung kanyang girlfriend na nung sinabi niya na wala siyang perang pagpunta doon para mag-celebrate sila sa Boracay na 50,000, inintindi na lang sana niya, dapat nakontento na lang siya sa offer ng kanyang boyfriend na mag-celebrate sila doon sa SM, manood ng sine, kumain ng Jollibee. Hindi na kailangan pumunta pa sa Boracay para magtampisaw dahil hindi na kaya ng kanyang budget. Ngayon nagsisisi siya, nalagay sa kapahamakan ng kanyang boyfriend. Yun yung kanyang matinding pagsisisi dahil namatay ang kanyang boyfriend sa pagbebenta ng kanyang kidney. Diba? Napakadelikado yan Sana naisip niya na yung mga ganyan, mga imposibleng bagay, wag nang makontento na lang kung ano yung meron. Sana may nanalo dyan. Medyo malayo-layo pa yung aking lalakarin. Doon pa yung building na yan, yung aking lalakaran, yung building na yan. Bababa pa ako dito. Maraming salamat guys. Ayan po yung aking dala-dala. Yan po yung aking hinihila. Ito yung aking hinihila. Yung kinelas ko. Okay. Maraming salamat. Ako ay naghahakot. As you can see dyan. Nandito ako sa gilid ng kalsada mag-isang naglalakad. Mainit. Mainit. Kaya maraming salamat. Bye-bye. Again, ang tamang sagot ay kapahamakan. Kung ayaw nyo malagay sa kapahamakan, ay makontento tayo kung anong meron tayo. Maraming salamat. Bye-bye.